Magandang araw mga kaibigan. Isa na namang yugto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa pang-apat na kabanata na tayo sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Roma. Ako ay umaasa na dahan-dahan nating nauunawaan ang mensahe na nais ipabatid ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma. Sa Roma ay kaapat na kabanata, talata 16 hanggang 18, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako, upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa masaklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos ang nagbibigay buhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nalilika. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Manalangin po muna tayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan kung paano po ninyo, Panginoon, kami iningatan sa isang linggo na naman. Panginoon, sa mga oras na ito, pagpalain po niyo kami ng espiritual na pagpapala na nagmumula lamang sa inyo. Banal na Espiritu, gabayan po ninyo kami sa aming pong pag-aaral na maunawaan at maisabuhay po namin ang bawat katotohanan na aming pong maririnig ngayon. At sa bawat pag-aaral na aming pong isasagawa sa kasalukuyan, tanging pangalan lamang ng aming pong tagapagligtas na si Jesucristo ang mabibigyan ng kaluwalhatian, Panginoon. Dahil hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. May kwento akong ibabahagi sa inyo. Isang araw, si Jaime ay lumapit sa kanyang kaibigan na nakautang sa kanya. Naglakas loob na siyang pumunta, dala ng pangangailangan. Ang kanyang anak ay nasa ospital at kailangang mabayaran ang kanilang hospital bill upang makalabas na at hindi na madagdagan pa ang kanilang bayarin. Sinabi ni Jaime sa kanyang kaibigan, "Jan, pwede ko na bang sisingilin ang utang mo sa akin? Kailangan kasi dahil nasa ospital ang aking anak at kailangan ko mabayaran para makalabas na rin kami." Sagot ni Jan, "Wala talagang akong pera ngayon na hawak-hawak dahil may binayaran din ako na utang sa bangko." Sabi naman ni Jaime, "Ganun ba, Jan? Pandagdag ko lang sana upang makalabas na rin kami sa ospital." Sumagot na naman si Jan, "Naalala ko, mayroon pa pala akong pera sa bangko. Ikaw na lang bahala kumuha doon, isusulat ko na lang sa tseke ang pangalan mo at ang halaga ng utang ko sa iyo." "Salamat," kaagad namang sinabi ni Jaime. "May pandagdag na ako sa aming dapat bayaran sa ospital at makakalabas na rin kami." Sa pag-alis ni Jaime, baka sa mukha ni Jan ang pagkabahala dahil hindi niya alam kung may pera pa ba siyang natitira sa bangko. Sa kabilang dako naman, si Jaime ay tuwang-tuwa dahil makabayad na siya sa ospital at makakalabas na rin sila. Dahil dala na niya ang tseke na kukumpleto sa kanyang dapat ibayad. Pagdating sa bangko, pumasok siya at kaagad kumuha ng mga bagay na kakailanganin. Binigay niya sa teller ng bangko. Habang inabot niya ito, sinabi sa kanya ng teller, "Sir, kailangan niyo pong maghintay dahil maraming nakapila." Sumagot din siya kaagad, "Okay po ma'am, handa po akong maghintay." Sa isip niya, kaya niyang maghintay dahil yon ang tanging paraan upang mabayaran niya ang kanilang bayarin sa ospital. Makalipas ang halos 3 oras na paghihintay, ay tinawag na ang kanyang numero. Hindi na niya naisip na wala pa pala siyang pananghalian, dala ng saya niya dahil sa wakas ay makakabayad na siya. Dali-dali niyang binigay ang tseke sa teller at kaagad namang inasikaso ng teller. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi ng teller sa kanya, "Sir Jaime, wala pong laman ang account po na ito. Balikan na lang po ninyo ang nagbigay sa inyo ng tseke na ito." Tumawag na ulit ng kasunod na numero ang teller.
Kung kayo sa kalagayan ni Jaime, ano kaya ang inyong mararamdaman? Ang pamagat ng ating mensahe ngayon, Abraham ang taong matuwid. Sa Roma 4 na kabanata, si Apostol Pablo ay nagbigay ng halimbawa kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ang binigay niya na halimbawa ay si Abraham. Siya ay nakatira sa Haran, kasama ang kanyang magulang at mga kapatid, at ayon po yan sa Genesis chapter 11. Umalis siya sa Haran dahil lamang sa pangako ng Diyos sa kanya, at yun po ay nakasulat sa kasunod na kabanata. Isinama niya ang kanyang buong angkan at ang kanyang pamangkin na si Lot na wala ng tatay. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kinilala siya bilang ama ng pananampalataya. Sa 4 na kabanata ng Roma, talata 11, sinasabi po ng salita ng Panginoon, tinuli siya bilang tanda na siya itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Ang tanda ng pagiging matuwid ni Abraham ay sa pamamagitan ng kanyang pagiging tuli. Sa Genesis chapter 17, verse 9 hanggang verse 11, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang maging palatandaan ng aking tipan. Tandaan, ang pagiging tuli ni Abraham ay isang palatandaan lamang. Sa umpisa, ito ay tanda para sa mga Hudyo, ngunit pagkalipas ng maraming taon, dekada at siglo, na bago ang naging pananaw ng mga Hudyo sa pagtutuli. Binigyan nilang diin na ang pagtutuli ay isang kaparaanan na sila ay ginagawang matuwid ng Diyos. Kaya kung makikita po natin sa isinulat ni Apostol Pablo sa Gawa, Kabanata 16, unang talata hanggang 3, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra, naroroon si Timoteo na isang alagad. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman isang Grego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa pangyayaring ito, makikita natin kung paano binibigyang halaga ng mga Hudyo ang pagiging tuli ng isang tao. Si Timoteo ay tinuli ni Pablo upang walang maisasaway ang mga Hudyo habang sila Pablo at Timoteo ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos sa Israel. Kahit sa atin ng mga hentil sa kasalukuyan, kung tatanungin natin bakit kailangang tuliin ng isang tao, kadalasan na sagot natin, una, ito ay kultura. Sapagkat lahat ng lalaki ay tinutuli, dapat ka rin magpapatuli. Pangalawa, medikal na kadahilanan. May magandang epekto ang pagtutuli sa katawan ng isang lalaki. Kung pagbabatayan natin ang salita ng Diyos, ang pagtutuli ay isang palatandaan ng Diyos para kay Abraham at para sa kanyang salinlahi bilang tanda ng pagiging matuwid sa Diyos. Sa 4 na kabanata ng Roma, talata 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay ituturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katuwiran sa harapan ng Diyos ay hindi kailanman makakamtan sa pamamagitan ng gawa. Ito ay kaloob lamang ng Diyos. Sa 4 na talata ng Roma, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Kapag ang isang bagay na iyong natanggap ay iyong pinagpaguran, hindi yan kaloob o gift. Yan ay isang kabayaran. Kaya sa bawat nagtatrabaho na hindi binabayaran ng sapat ayon sa napagkasunduang halaga, ay may karapatang magdemanda dahil iyon ay bayad sa serbisyong ibinigay niya. Ayon po sa 2 talata, 4 na kabanata, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ang katuwiran ni Abraham ay kaloob ng Diyos at wala siyang maipagmamalaki. Ang lahi ni Abraham ay wala ring maipagmamalaki, hindi sa pagiging tuli, hindi sa pagsunod ng kautusan, ginagawang matuwid ang tao, ito ay kaloob lamang ng Diyos. Ano ba ang pagiging matuwid? Ano ba ang ibig sabihin ng matuwid? Bakit mahalaga ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos? Bakit kailangan ito na matanggap ng bawat tao? Ang salitang matuwid sa English ay righteous.
Ang ibig sabihin nito sa biblical na diksyonaryo, banal at tuwid. Dahil sa kasalanan ng tao ay hindi na matuwid sa harapan ng Diyos. Nawala ang ugnayan ng tao sa Diyos, siya ay hindi na banal. Isa sa mga katangian ng Diyos ay ang pagiging just o tarong. Dito nagmula yung ating salita na makatarungan. May kasalanan ng tao kaya ang Diyos na makatarungan ay paparusahan niya ang kasalanan. Ang ultimatum na parusa sa kasalanan ng tao ay ang kamatayang espiritual. Ang tao ay paparusahan sa naglalagablab na apoy na walang hanggan, kasama ang mga anghel na sumuway at nag-aklas laban sa Panginoon. Sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos, ginawa siya ng Diyos na matuwid. Binura ng Diyos ang kanyang mga kasalanan at hindi na isusumbat ng Diyos sa kanya ang kanyang mga kasalanan sapagkat kinilala na siya ng Diyos na matuwid, walang dungis. Patuloy na pinaliwanag ni Pablo na ang pagpapalang pagtutuwid ng Diyos kay Abraham ay nangyari bago pa siya tinuli. Sa talata 9 hanggang 10, sinasabi natin batay sa kasulatan na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ayon po ay ang paliwanag ni Apostol Pablo. Sa Kabanata 12 ng Genesis unang talata, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sa edad na 75 taon, dilisan niya ang Haran dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kung wala siyang pananampalataya sa Diyos, hindi niya iiwan ang Haran at magtungo sa lupain na sinabi ng Diyos sa kanya. Hindi niya alam ang kanyang pupuntahan at hindi niya alam kung ano ang magiging kalagayan niya doon. Subalit umasa siya sa sinabi ng Diyos kaya siya ay sumunod. Sa Kabanata 17 ng Genesis, talata 24 hanggang 27, si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw at noong ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin. Sumunod si Abraham sa edad na 75 taon at natanggap niya ang palatandaan ng kanyang pagiging matuwid sa edad na 79. 24 na taon ang pagitan mula sa pagsunod ni Abraham sa Diyos hanggang siya ay tinuli. Matagal na panahon na siyang kinilala ng Diyos na matuwid bago pa niya isinagawa ang palatandaan ng kanyang pagiging matuwid na binigay sa kanya ng Panginoon. Bakit kaya ipinaliwanag ni Pablo ng mabuti sa mga mananampalataya sa Roma ang kaparaanan ng pagtutuwid ng Diyos? At bakit kaya natin binibigyang diin ang usapin patungkol sa pagtutuwid ng Diyos? Dahil po sa mga kadahilanan. Unang kadahilanan, upang hindi tayo magmayabang sa mga bagay na ating ginagawa. Sa 3 kabanata ng Roma, talata 27, kaya ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Walang sapat na bagay na ating gagawin upang kilalanin tayo ng Diyos na matuwid. Pangalawang kadahilanan, upang hindi mawala ng saysay ang kamatayan ni Jesus. Ayon sa Galatia Kabanata 2, talata 21, hindi ko maaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Kung sa pamamagitan pala ng pagsunod sa kautusan ang pagpapawalang sala ng Diyos, bakit pa niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang pahirapan at patayin lang ng taong makasalanan? Sinabi ni Pablo sa Roma, 4 na kabanata, talata 24 hanggang 25, tayo rin ay pawawalang sala kung tayo sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Pangatlo, upang masigurado natin na tamang landas ang ating tinatahak
lalong-lalo na sa katuwiran na ating kinakailangan. Baka buong buhay natin pinapaniwala tayo na sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, pagsunod sa mga tuntunin, at pagiging tuli ang kaparaanan ng Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagsasabi na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos, ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Kung maalala niyo yung ating kwento kanina, si Aimee ay umaasa na makakakuha ng pera upang pambayad sa ospital. Ngunit sa bandang huli, maling pag-asa pala ang kanyang hinahawakan. Sabi ni Propeta Isaiah sa Kabanata 28, talata 16, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Siyon ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtitiwala rito'y hindi mapapahiya. Nagtiwala si Abraham sa Diyos na kayang-kaya ng Diyos gawin ang lahat ng kanyang sinasabi. Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa talata 20 hanggang 21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Dahil sa pananampalatayang ito, hindi napahiya si Abraham dahil ginawa ng Diyos ang kanyang pangako. Manalangin tayo. Panginoon, sa mga oras na ito, tunay nga na kayo, Panginoon, kapag nangako, ay tutuparin po ninyo. At isa sa mga pangako po ninyo, Panginoon, ay gagawin po ninyong matuwid ang tao, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa pagiging tuli, Panginoon, at hindi sa pagsunod sa mga patakaran, Panginoon, ng sanlibutan na ito, kung hindi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. At maraming salamat dahil kinikilala po ninyo kami na inyo pong anak, Panginoon, sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa karunungan na ay pong natutunan ngayon. Maraming salamat sa pagpapala po na ito dahil hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen.